Ito ay muling binigyan diin ng pamunuan ng IBF. Nabibigyan nito ng 6 na buwan itong si Naoya Inoue upang magkaroon ng isang optional title defense. Ito ay isang magandang balita, no, para dito sa kampo. Hindi lamang ni Naoya Inoue, pati na rin dito sa ating kababayang si Janriel Casimero. Dalang pagbibigay po, no, ng optional title defense ng IBF dito kay Naoya Inoue ay magbibigay laya dito sa manager ni Naoya Inoue upang mamili kung sinong fighter na labas sa rankings ang pwedeng ilaban dito kay Naoya Inoue. At isa nga po dito, ang napupusuan ay walang iba kundi ang ating kababayang si Janriel Casimero. Kung sa lahat po ng mga pwedeng maging laban ni Naoya Inoue na labas sa rankings, wala na pong gaganda pa kontra dito kay Janriel Casimero. Ito yung matagal na pong inaabangan, hindi lamang ng mga Filipino boxing fans, kundi pati na rin ng mga Japanese boxing fans. May kasa sa lalong madaling panahon. So ito na po yung time frame na binibigay ng IBF na kung saan ay meron nga pong 6 na buwan itong si Naoya Inoue. Sa loob ng 6 na buwan ay malaya itong si Naoya Inoue kung sinong fighters ang nais nitong makalaban. At dito ay papasok na naman, no, itong bigating matchmaker na si Sean Gibbons. Namisto lang naging exclusive matchmaker na nitong si Naoya Inoue na magbibigay daan din, no, para may kasa ng mas mabilis ang laban nitong si Inoue kontra kay Casimero. Isang natural na proseso, no, na kung saan ay lumapit, no, itong kampo ni Naoya Inoue kay Sean Gibbons upang mas mapadali ang ugnayan sa pagkasa ng nasabing laban. At itong si Kameda naman na siyang promotor ni Casimero ay siyang makikipag-coordinate dito kay Ohashi na siyang manager ni Naoya Inoue at kay Sean Gibbons. Matay na po, literal, yung demand na may kasaang laban, no, nitong si Naoya Inoue kontra Junton Nakatani. His title in an optional defense. He has 6 months